Ang ninuno. Pinauna ko na dahil mas mabilis naman siya sa amin. Para kahit papano, mapigilan niya kaagad ang nangyayari. Tumakbo pa nga ng mabilis eh. Pero ayun, naabutan lang din namin. Mantakin mo dumaan sa kalsada. Sino ba namang hindi matatagalan mas mahaba yung daan doon? Halos magkasabayan lang kaming nakarating. Takot sa dilim eh. Doon daw siya dumaan sa maliwanag. Wika ni Noah. Napapikit na lang si Lolo Rogelio habang si Mang Carlos napahawak sa dibdib at pinipigilan ang tawa. Ay nako, dipunggol na bata. Sandali, dito ka lang Noah. Bantayan mo ang lolo mo. Siguradong nandyan lang yan sa baba at nakatago. Malamang nakakita yun ng nakakatakot eh. Sa oras na matakot siya, bumababa ang karga ng katawan niya kaya hindi natin siya mararamdaman. Wika ni Lolo Rogelio. Bumaba ito ng lugar. Tinignan ng mga kanal at mga lugar kung saan may makapal na damo. Tumingin din siya sa mga tanim na nakailera sa mahabang daan, kasabay ng mahinang pagtawag sa pangalan ng bata. Maya-maya pa, nakita ni Lolo Rogelio na may kumislap. Naroon sa madilim na parte sa loob ng taniman ng kakao. Tila mata ng pusa na gumagalaw at umuusog ng pwesto doon sa medyo maputik na lugar. Marami itong nilapitan ni Lolo Rogelio. Sige, lapit. Lapit lang. Makakatikim ka sa akin. Sige ka. Wika ni Teroy. Anak ka ng puting kalabaw. Si Lolo Rogelio mo to. Ano bang ginagawa mo dyan? Kala ko pa namang gumagapang na ligaw na hayop eh. Ang kintab pa ng mga mata mo. Umahon ka nga dyan. Bakit wala kang damit? Tanong ni Lolo Rogelio. Akala ko pa naman kalaban. Hindi ko na masyadong maaninag yung mukha nyo eh. Basta ang pangit po kasi kaya akala ko kalaban. Tinapon ko po yung damit ko. Ang baho na po kasi. Tugon ni Teroy. Teka, sandali nga. Sagutin mo muna ako, ano bang ginagawa mo dito? Ano ba to? Sumunod ka nga sa akin, dalian mo. Mabuti na rin yung hindi ka dumiretso doon sa bahay ni Carlos. Ano ba talagang ginagawa mo ha? Para kang baliw eh. Ang sabi sa akin ni Noah, sumisigaw ka. Tapos sa kalsada ka pa dumaan. Nabigyan ka ng napakalakas na tangad. Pero duwag ka pa din eh. Hindi ka ba kinakabag? Nakaubad ka pa naman. At oo nga, napakabaho mo. Wika ng matanda habang hinihila si Teroy. Ano daw? Wala ah. Hindi naman ako sumigaw ah. Bakit ko naman gagawin yun? Sinong takot? Di naman ako takot eh. May nakita ako kasi kanina ng mga tao. Ang bilis po kaya nagtago ako. Tugon ni Teroy. Ay sos, nagpapalusot pa. Hindi na bago sa akin yung taktika mo. Matanda na ako, kaya wag mo akong niloloko. Saan ba nagpunta yung mga nakita mo? Tanong ni Lolo Rogelio. Nahinto ito sa paglalakad. Ilang distansya sa pinagtataguan ni Mang Carlos at Noah. Tinuro naman ng bata kung saan nakita ang mga tao. Naroon ito kung saan may bumagat sa kanila noong aswang. Pupuntahan ko nga po sana. Kaso dumating po kayo eh. Kaya ko naman yung mga yun eh. Wika ni Teroy. Ano daw pupuntahan? Ang sabihin mo, nagtatago ka lang dito hanggang sumapit ang umaga. Kaya niya daw. Hindi mo nga kayang labanan yung kaduwagan mo eh. Nawa! Nawa! O ito, nakita ko na. Naroon lang sa ilalim ng kakawan. Napagkamalan ko pang ang galang hayop eh. Tugon ni Lolo Rogelio. Kagad namang lumapit si Noah habang akay si Mang Carlos. Huwag yun na pong tawagin yan. Galit ako sa kanya eh.
Biruin nyo, binitbit ako tapos ginawang pananggalang doon sa halimaw na aso. Teka, ayun, gabunan ba yun? Mabuti na lang po, naiharang ko kaagad yung baston ko. Wika ni Teroy. Hindi napigilan ni Lolo Rogelio na matawa. Yung banas sa mukha nito ay napalitan ng pagkaaliw. Habang si Noah naman muling nagpaliwanag, sinabing kalimutan na lang ito ng bata at wala siyang dapat ikagalit. Dahil kung tutuusin, hindi tinatabla ng bata, nagawa lang niya ito para protektahan ng sarili. Kala ko kuya, laro-laro lang eh. Nagpagulong-gulong pa nga ako sa lupa. Ikaw naman parang natatawa ka pa. Magugulat ka na lang kapag tinawag ko yung mga tikbalang. Si Itim, siya yung tatawagin ko. Siya yung una kong uutusan. Huwag kang tatakbo ha. Wika ni Teroy. Nahihirapan ng magpigil si Mang Carlos. Napapaubo na lang ang matanda. Dahil patuloy pa rin sa pagiging pilyo ang bata kahit nasa ganong sitwasyon. Maya-maya pa, dinukot niya ang mutya ng putik at ipinakita kay Lolo Rogelio. Nagulat ang matanda. Kagad sinabing kaya pala nawala bigla ang presensya ng bata. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa mutya ng putik, kaya bigla itong naglaho. Maging ang malakas na karga ni Teroy, naitago ng mutya ng putik habang naroon sa pinagtataguan nito. Nagtanong ang matanda kung papaanong napasa kamay ng bata ang gamit. Si Noah na ang tumugon. Ayon kay Noah, yung mutya daw ng putik ang dahilan kung bakit sobra ang pagkabanas niya sa bata. Kung pinaalam kagad ni Teroy na nakuha niya ito kay Sarong, dapat hindi na sila nagpakahirap para gumawa pa ng panlilinlang. Kaya namang kontrahin ng gamit ang kalaban basta meron silang bitbit na putik. Tama si Noah. Pwede nga ang mutya ng putik. Hindi nakagana ang panlilinlang ng lamat ng kalapan. Ang mutya ng putik ang isa sa pinakamalakas na tangan. Maliban sa ibinibigay nitong sapulag, bumabasag din ang mutya ng putik ng kahit anong poder sa paligid na ginagawang pandepensa o mga proseso na maaaring maging banta. Hindi tatabla ng tao ng anumang patalim, maging bala ng barel. Sa oras na nasa putik o may dalang putik ang nagtatangan. Pagpapaliwanag ni Mang Carlos, mariin itong sinuporta ni Lolo Rogelio. Teka nga, bakit nabanggit na naman si Sarong? Totoo bang narinig ko? Tanong ni Lolo Rogelio. Opo, siya po ang nakipagkasundo sa kalaban. Sa pamamagitan ng mutya ng putik na ibinigay sa kanya ni Atardo, nagawa niyang mapagalaw uli ang katawan niya na paralisado. Tugon ni Noah. Teka po, di ba sa bulag din ang kayang gawin ni Ate Ikya? Bakit hindi niyo po yun naisip kanina, Kuya Noah? Bakit ako yung napag-initan mo nung pinakita ko yung mutya ng putik? Parehong bisa lang naman to sa mutya ng bigas ni ate ah. Ang ibig sabihin, kaya din ni Ate Ikya na bumasag ng linlang. Sabat ni Teroy. Mali! Tandaan mo, Teroy, hindi ibig sabihin kapag magkapareho ang katangian, pareho din ang gamit. Iba-iba ang lakas ng bawat tangan at merong batayan ng bawat isa. Tugon ni Lolo Rogelio. Dagdag pa ng matanda. Ang ibang tangan ay natural habang ang iba naman ay kailangan pang gamitan ng orasyon. Gumagana lang ang mutya sa ibang paraan dahil sa mga orasyon na sinasambit. Biyasa ang pamilya nila Mang Carlos kaya nila napapagana ang iba't ibang gamit. Ngunit hindi ganon kalakas ang bisa. Kagaya na lang ng mutya ng bigas. Dahil sa pamaba na ginawa ni Ikya, gumana ang sabulag. Ngunit ang mutya ng putik likas na talagang sabulag. Kung nagkataong ang mutya ng bigas ang ginamit,
Hindi kagad magkakabisa ang pagkontra sa panlilinlang. Dadaan pa ito sa maraming proseso sa pamamagitan ng seremonya o ritual. Ngunit bago mangyari ito, naunahan na sila ng kalaban. Pero ang mutya ng putik, ora mismo kaagad makikita ang resulta. Bueno, tapos na. Nangyari na ang dapat mangyari. Noah, ikaw ang humawak ng mutya ng putik. Bagay sa kalidad ng pamilya mo. Siguradong mas magiging malakas ka. Nakakamangha ang gamit na to. Pumipitik pa sa palad ko. Napakalakas ng bisa. Wika ni Lolo Rogelio. Ano po? Nagpakahirap ako dyan tapos sa kanya lang po ibibigay. Pinagkakatuwaan nga ako ni Kuya Noah eh. Akin na lang po yan. Tugon ni Teroy. Ay sus, hindi mo na kailangan yan. Mantakin mo may 3 tikbalang ka na eh. Halos lahat ng katangian meron ka na. Duwag ka nga lang. Sige na, kumilos na tayo. O Noah, kunin mo baka biglang hablutin nito ni Teroy. Ay, ang kulit mo talaga. Sinabing kay Noah na lang to eh. Pipitikin ko yung ilong mo eh. Wika ni Lolo Rogelio. Galit si Teroy. Nakasimangot ang muka at masama ang titig kay Noah. Hindi naman nagsalita pa si Noah. Nagpipigil lang ito ng tawa at hindi pinapalata. Ilang sandali pa bigla namang dumating si Ikya. Ayon kay Ikya, naikot niya na ang lugar. Wala naman siyang nakitang kalaban. Sinabi naman ni Lolo Rogelio na hindi na kailangan sapagkat alam ni Teroy kung saan nagtatago ang mga ito. Nagmungkahi si Lolo Rogelio kay Ikya na dalhin sa ligtas na lugar si Carlos. Kapag natiyak na ang kinalalagyan nito, bumalik kaagad para kahit papano makatulong sa pagtugis ng kalaban. Matapos makaalis ni Ikya kasama si Mang Carlos, kagad nang kumilos sila Noah, Lolo Rogelio at Teroy. Papunta sila sa burol kung saan may bumagat na aswang. Ilang araw na ang nakalipas. Samantalang ang bata naman, galit pa rin ang itsura. Hindi pinapansin si Noah pero panay ang parinig. Lolo Rogelio, di ba masakit po yung sipa ng mga kabayo? Estetik balang pala. May susubukan lang ako eh. Uutusan ko si Itim. Lolo, nakikinig ka po ba? Ang sabi ko po, may susubukan ako. Nakakainis eh. Wika ni Teroy. Ano ka ba? Kanina ka pa eh. Tinatanong kita kung sino. Hindi mo naman sinasabi. Sino ba yung gusto mong suntukin? Si Sarong ba? Huwag mo nang intindihin yon. Tugon ni Lolo Rogelio. Alam ng matanda na si Noah ang tinutumbok ng paslit. Ngunit nais niyang ibahin ang usapan para hindi lumala. Alam din niyang hindi makikinig ang bata kapag pinayuhan. Habang si Noah nagbibingi-bingihan, ngunit malakas na ang kabog ng dibdib. Basta, gugulatin ko na lang siya. Wika ni Teroy. Manahimik ka na nga. Kung may kaaway kang kapwa mo bata, wag mo nang patulan. At saka, wag mo nang idamay ang mga tikbalang sa mga kalokohan mo. Susunod yun sa'yo. Napakadelikado. Baka pati ako madamay. Tugon ni Lolo Rogelio. Sumasaglit pa ng tingin si Teroy kay Noah at kumikindat. Anak nang, mukhang tututuhanin ata ng animal na to. Hoy Teroy, sigurado kung andyan lang sa paligid ng burol ang mga kalaban. Kapag napatay na natin ang mga kriminal, maliligo tayo sa dagat, ayos ba? Ibibili kita ng magandang damit. Kuya mo ko, di ba? Kaya aalagaan kita. Wika ni Noah. Hindi to pinapakinggan ni Teroy. Binaliwala lamang ng bata. Nagmamatigas pa rin si Teroy.
Inakbayan pa ito ni Noah at hinawakan ng ulo. Pero hindi talaga kumibo si Teroy. Hanggang sa bigla na lang huminto si Lolo Rogelio. Nakangat ang kamay. Sumenyas na wag silang mag-ingay. Hating gabi na ng mga sandaling iyon. Nakatirik ang buwan sa gitna. Lumilikha ito ng kaunting liwanag sa lugar. Umabante ng lakad si Lolo Rogelio. Panay din ang singot na tila nakakaamoy ng hindi maganda. Dalawa ang nandito. Noah, nakakaamoy ako ng kamangyan. At saka, may nangyayaring ritual dito. Doon ka sa kabila. Samahan mo si Teroy, pero huwag kayong magpapahalata. Normal at kalmadong lakad lang. Babagatin ko sila sa kabilang banda. Sige na, Teroy. Umalis na si Noah, oh. Bakit hindi ka pa sumusunod? Wika ni Lolo Rogelio. Mas maganda po siguro maghiwalay na lang po kami. Sa gitna na lang po ako dadaan. Tugon ni Teroy. Lechugas. Sige na. Basta kalmado lang ha. Tignan mo ang bawat paligid. Lakad na. Diretso na. Wika ni Lolo Rogelio. Walang nagawa si Teroy kung hindi sumunod na lang. Pero halata sa kinikilos na nagdadabog. Pinalo pa nito ang baston sa puno ng nyug. Sabay padyak ng paa sa lupa. Napapailing na lang si Lolo Rogelio ng mga sandaling iyon. Napabuntong hininga. Kasabay ng kipit balikat. Doon siya dumaan sa kabila. Kung saan napatay ang bumagat na aswang. Samantalang si Noah naman sobrang agresibo. May ginamit siyang mga kataga upang magkasundo ang mutya ng putik at ang tangan na inukit sa San Benito. Maya-maya pa kumabig bandang palayan si Noah at tumapak sa putik. Dito kaagad naglaho ang binata. Nang makita naman siya ni Teroy ay nagulat ang bata. Nakaramdam ng takot dahil mag-isa na naman siya. Ayan na naman oh. Uy, Kuya Noah. Kuya Noah. Wika ni Teroy. Kaagad namang sinitsita ni Noah si Teroy at sinabing wag mag-ingay. Nasa gilid lang siya nakatingin sa maliit na kanal. Ikaw talaga. Huwag kang matakot kasi nandito lang ako. Basta dumiretso ka lang ng lakad. Andyan sa bandang itaas ng burol. Nakikita ko na. Di ba ang sabi ni Lolo Carlos, magaling ang mutya ng putik sa pagbasag ng linlang. Sa katunayan, nakatingin sila sa'yo ngayon. Basta huwag kang magpalata. Kapag may ginawa yan, ako nang bahala. Wika ni Noah. Tumangulang si Teroy. Nagpatuloy sa paglalakad. Nang mga sandaling iyon naniniwala na siya kay Noah. Tinanaw niya sa bandang itaas. Ngunit wala namang makikita maliban sa mga damo. Hanggang sa kanalabit siya ni Noah na labis na ikinagulat ni Teroy. Hindi niya makita ang binata. Pero may bumubulong sa kanya. Uy, wag naman ganun kuya. Kinakabahan ako eh. Wika ni Teroy. Dito ka lang. Tignan mo ang puno ng nyug sa itaas. Sa gilid niyan may isang tao. Pero hindi mo makikita maliban na lang sa akin. Sa oras na magkagulo, indikasyon niya na mapapalaban na ako. At saka, makikita mo na kung anong meron dyan sa taas ng burol. Kapag alam mong nagkagipitan na, kumilos ka kagad. Hindi na nagsalita pa si Teroy. Pinagmasdan niya ang paggalaw ng mga damo. Naririnig ng bata ang mga yapak ng paa ni Noah papunta sa itaas ng burol. Sa puntong iyon nananabik si Teroy sa mangyayari. Tinikom niya ang mga kamao at inunat ang leeg. Hanggang sa bumilis ang paggalaw ng mga damo. Noong makarinig ng pag-ungol si Teroy, dito na kumilos ang bata.
Sumirit ng takbo paakyat. Andyan na ako, kuya! Teka, lampas pala sa akin yung damo ah. Akala ko mababaw lang. Asan kaya yun? Hindi ko makita ah. Ang kati, ano ba yan? Bahala na nga. Maliligo na lang ako pagkatapos. Wika ni Teroy. Hanggang sa nakarating siya sa espasyo sa itaas, nakita si Noah na pinagtutulungan ng 2 tao. Matanda ang isa sa mga ito, habang yung isa naman mukhang kasing edad lang ni Noah, ngunit malapad ang katawan. Pinagmasdan muna ni Teroy kung sino sa mga kalaban ang pupunteryahin. Subalit namangha na lang siya dahil biglang nawala si Noah. Nakita sa likuran ng kalaban, nakaamba pa ng pagsuntok at hindi nagmimintis ang bawat patama. Aba, hanep kuya. Ngayon ko lang nakita na hindi ka nagulpi. Partida, 2 pa yung kalaban mo ah. Wika ni Teroy. Linti. Huwag kang manood dyan. Ikaw dito sa isa. Ako sa matanda. Ito na ang sinasabi kong si Theodore. Tugon ni Noah. Matapos marinig ni Teroy, kagad nang sumugod ang bata. Sa hindi malamang dahilan ay nabigla si Teroy. Inaasahan niyang kagaya ito ng nakalaban noon at madali lamang mapapatumba. Ngunit hindi. Sa halip nakakaya siya nitong sabayan at hindi alintana ang bawat pagpalo ng baston. Kada gante ng kalaban, tumitilapon si Teroy sa lakas ng patama. Tumakbo si Teroy at nagpaikot-ikot sa ibabaw ng burol. Nag-iisip ang bata kung ano ang gagawin. Hanggang sa sumuksok si Teroy sa damuhan at sumunod naman sa kanya ang kalaban. Nang malingat, sinalubong niya ito ng malakas na pagpalo sa muka. Napatras naman ang lalaki habang hawak ang muka. Muli namang nagtago si Teroy sa damo. Nahihirapan na ang kalaban. Sobrang liit ni Teroy, kaya mabilis itong nakakagapang kung saan-saan. Bigla na lamang tatalon kasabay ng malakas na pagpalo. Dito nabanas na ang kalaban, kaya huminto ito at pinagmasdan ang paggalaw ng mga damo. Nang makita kung saan papunta ang bata, kagad na dinakma ito at inangat. Huli kang animal ka. Pinahirapan mo pa ako ha. Dito tayo. Wika ng tao. Binitbit niya si Teroy papunta sa espasyo. Nagkukumawala ang bata subalit hindi siya makapalag dahil sa batok siya hinawakan. Hindi rin niya maipatama ng maayos ang baston hanggang sa bigla na lang nagbitaw ng kataga si Teroy. Humingi ito ng tulong sa mga tikbalang. Narinig ni Noah ang mga kataga kaya nanlaki ang mga mata ng binata sabay atras. Nang mga sandaling iyon hindi alam ni Theodore kung bakit napatras si Noah. Natawa pa ito at sinabing duwag ang binata. Oo, duwag ako. Pero hindi sa'yo. Diyan ka lang. Maiwan na kita ha. Paalam. Wika ni Noah. Hangal. Akala mo makakatakas ka sa akin. Susugod ka, tapos aatras ka pala. Tugon ni Theodore. Basta dyan ka lang. Babalikan kita mamaya. Muling wika ni Noah hanggang sa makababa ang binata sa burol. Maya-maya pa, narinig ni Theodore ang kasama na sumisigaw. Paglingon ni Theodore, nanlaki ang mga mata nito nang makitang may kalaban ang kasama na malaking nilalang. Paglapit ni Theodore, dito niya nasilayan na isa palang tikbalang ang kaharap ng kasama. Kahit nasaan yung aswang, nagulpi pa rin siya ng tikbalang. Ano? Bakit? Bakit may tikbalang? Wika ni Theodoro sa sarili. Itim, pagkatapos niyan,
Isunod mo yung isa ha. Inaantok ako eh. At saka, ang baho ko pa. Ikaw nang bahala, Itim. Bugbugan ang gusto mo, Itim, di ba? Ikaw nang bahala. Gawin mo ang gusto mong gawin. Napatras ang kasama ni Theodore na si Yuri. Sinabing huwag titigan ang mata ng tikbalang. Kumalma ka. Yumuko ka. Huwag nang lumaban. Kahit sino sa atin, hindi kayang labanan ng mga tikbalang. Wika ni Theodore. Hindi ko alam eh. Bigla na lang lumitaw sa gilid ko yan habang bitbit ko ang bata. Tugon ni Yuri. Nang mga sandaling ito nakaupo lang sa bato si Teroy. Habang si Noah naman, nakasilip ito ilang distansya sa damuhan. Kita sa muka ang matinding takot. Sana naman wag dumating dito yung tikbalang. Animal na bata to oh. Wika ni Noah sa sarili. Habang si Mang Rogelio naman, naroon sa kabilang banda. Nanonood lang at bagamat natutuwa sa pagtawag ng tikbalang. Ngunit ayon sa kanya, hindi pa ito ang tamang pagkakataon sapagkat kaya naman nilang puksain ang kalaban. Anong sinasabi nito? Iyuko yung ulo tapos wag tignan. Pwede mo sigurong gawin yan sa ibang kabayo. Ay, tikbalang pala. Pero mga alaga ko yan eh. Sige, Itim. Gulpiin mo. Di ba yan naman yung gusto mo, suntukan? Susundin yan lahat ng sasabihin ko. At ikaw, Theodore, bakit natatakot ka? Tulungan mo yung kasama mo. Wika ni Teroy. Aba, napakayabang ah. Parang pinaglalaroan lang si Tim. Kapag nagalit yan, pati ikaw nabubwit ka, tatamaan din sa kanya. Wika ni Lolo Rogelio. Napailing na lang ang matanda nang makita si Noah. Nakita niya kanina na kayang-kaya naman ni Noah si Theodore. Malaking kapalpakan ang ginawa ni Teroy at maaaring makatakas ang kalaban. Kaya pinili noon ni Mang Rogelio na lapitan si Theodore. Maingat ang matanda. Hanggang sa tuluyang makalapit, mabilis itong tinapik sa balikat. Nanlaki na lang bigla ang mga mata ni Theodore. Kahit anong pilit na igalaw ang katawan ay hindi niya magawa. Nagmistulang statwa si Theodore, habang si Lolo Rogelio naman ay patuloy lamang sa pagtapik. Kasabay nito ang mahinang pagsambit ng pamaba. O kumusta? Diyan ka lang muna ha. Hindi ka na makakagalaw. Manood muna tayo kung sinong mas malakas. Gabunan ba o tikbalag? Nakakaliwan o? Nagulat ka ba? Wika ni Lolo Rogelio, sabay upo sa tabi ni Theodore. Lintek. Pakawalan mo ako sa pamako. Makakatikim ka sa akin, tanda. Tugon ni Theodore. Ay huwag kang mag-alala, mamaya papakawalan kita. Baka kasi tumakas ka sa laban eh. Pangako, papakawalan kita. Ikaw na ang bahala kung anong gagawin mo kapag kaharap ka na ng tikbalang. Ayos ba yon? Wika ni Lolo Rogelio na tila inaasar pa si Theodore. Galit na galit naman ang kalaban, ngunit kahit anong gawin ay hindi pa rin siya makagalaw. Nagbitaw ng mga orasyon si Theodore, subalit hindi ito gumagana. Dahil sa oras na mapako ang katawan ng isang tao o nilalang, mapapako na rin ang mga kakayahan nito. Nang mga sandaling iyon, lalapit sana si Noah kay Lolo Rogelio. Kaso sumasaglit ng tingin sa kanya ang tikbalang na si Itim dahil sa dikta ni Teroy. Kaya naman nagpatuloy na lang sa pagtatago si Noah. Animal tong batang to. Akala ko hindi nagalit sa akin eh. Tinuro pa talaga ako ng baston. Aray ko, ang kate naman dito. Pinagkakatawaan ako ng bubwit na to ah. Mang Rogelio, pakiusapan mo nga yung apo mo. Baka pagkatapos dyan sa aswang
Ako naman yung isunod imbis na si Theodore. Wika ni Noah. Hayaan mo na. Kanina ko pa alam na ikaw ang pinupunterya. Pero hanggang dyan lang yan. Hindi ka talaga sasaktan ng bata. Huwag mo lang gagalitin uli. Tugon ni Lolo Rogelio. Malay niyo po saktan ako. Baka totohanin eh. Hindi ko alam yung takbo ng isip niya ni Teroy. Mamaya gulpin ako niyan eh. Wika ni Noah. Nagpadausdos na pababa ng lugar. Minabuti niyang doon na lamang mag-abang. Kung sakaling makatakas ang kalaban, kagad niya itong mapipigilan. Ngunit makikita pa rin sa mukha ni Noah ang pagkabalisa. Pabalik-balik pa ng lakad at panay kamot sa ulo. Hindi nagtagal bumagsak na ang kasamahan ni Theodore na si Yuri. Lanta na ang katawan at bali ang mga buto. Tumayo na si Teroy. Lumapit kay Yuri at sinipa pa ang kamay. Sabihin mo sa akin, meron pa bang ibang gagawin? Sinong gusto mo na isunod ko? Wika ni Itim. Halika, sumunod ka sa akin. Teka, pwede bang buhatin mo ko? Ang taas ng mga damo eh. Wika ni Teroy. Maglakad ka dyan. Hindi ka pa nakontento sa ibinigay naming katangian. Gusto mo pang magpakargang bansot ka. Dalian mo. Huwag mong pinapainit ang ulo ko. Wika ni Itim habang tinutulak ang bata. Halos masubsob naman si Teroy. Ginagamit ang tungkod upang hindi matumba. Aray ko naman. Parang ako pa yung alaga mo ah. Teka, wag mo ngang ilapit yung mukha mo. Uy, dun. Lolo oh, si Itim mo. Parang gusto kong saktan. Wika ni Teroy habang patakbo sa kinaroroonan ni Lolo Rogelio. Sabi ko naman sa'yo kahit gabay mo ang mga yan, pwede kanyang disiplinahin basta hindi nila magustuhan ang ugali mo. Si Itim pa talaga ang tinawag mo. Mainitin ang ulo niyan eh. Tugon ni Lolo Rogelio. Hanggang sa tuluyan nang nakalapit si Teroy sa kanila. Si Theodore sa mga sandaling ito, halos umiyak ng titigan ng tikbalang. Yan ang isunod mo. Lolo, ito si Theodoro. Sa pagkakarinig ko kay Kuya Noah, siya yung pinuno ng ikalawang pangkat. Wika ni Teroy. Nagkasalubong ang kilay ng tikbalang. Lumapit kay Theodore, ngunit biglang humarang si Lolo Rogelio. Sandali! Ikaw talagang bata ka. Paumanhin sa'yo Itim ha. Intindin mo na lang ang paslit. Minsan pilyo yan Pero kapag sumusobra, malaya kang gawin ang gusto mo sa kanya. Napakaduwag kaya kayo naiistorbo palagi Tinatawag kayo kahit hindi kayo lagad. Maghulos dili ka muna Itim ha. O ikaw pala si Theodore ano? Siguradong ramdam mo na ang kamatayan. Pero bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Papakawalan kita sa pagpako at ikaw ang bahala kung tatakbo ka para matakasan si Itim. Yan ay kung kaya mo. Pero kapag nagawa mo yun, abay swerte ka. Bueno, ito ang magiging kasunduan. Kapag sinagot mo lahat ng tanong ko ng tama, papakawalan kita. Sino pa ang mga kasamahan mo bukod sa mga napatay namin? Higit sa lahat, sabihin mo sa akin kung sino ang parokyanong pinagbebenta nyo ng dugo. Wika ni Lolo Rogelio. Hindi kaagad nakapagsalita si Theodore na tila ayaw pang sabihin ang katotohanan. Pag-angat ng kamay ni Lolo Rogelio, dito inilapit ng tikbalang ang mukha kay Theodore. Dahilan kaya sumigaw ang kalaban at umiyak. Dalawang kilalang tao. Nakatira sa kanlurang amlan. Sila yung humahawak sa malaking sindikato Binebenta namin ang mga dugo sa kanila. Pagkatapos, binebenta naman sa mga mayayaman na gustong magpatayo ng mga malalaking gusali.
Ang pangalan ng sinasabi kong mga tao, si Norman at si Cerudo. Magkapatid na inchik eh. May mga tauhang armado. Bukod pa dyan, may mga bantay din kagaya namin sa paligid ng bahay. Pagpapaliwanag ni Theodore. Sa pagpapatuloy nito, detalyado niyang sinabi ang lugar kung saan naroon ang mga bantay kagaya nila at ang mga armadong umaaligid sa lugar. Pati na rin kung anong oras naroon ang namamalakad ng sindikato. Sigurado siyang naroon sa bahay ang magkapatid ng mga sandaling iyon. Bilang palatandaan, may tattoo itong alakdan sa mga batok. Tumango naman si Lolo Rogelio. Sinabi niyang kabisado niya ang kanluran ng Amlan. Nakarating na sila doon nung kafgu pa ang matanda. Maya-maya pa tinapik ng isang beses ni Lolo Rogelio ang balikat ni Theodore. Dito na nakagalaw ang kalaban. Walang sabi-sabi. Kaagad itong kumaripas ng takbo. Hinudyatan naman ni Lolo Rogelio si Itim. Naglakad lang si Itim habang sinusundan si Theodore. Bakit po sumusunod sa inyo yung mga gabay? Ako na po yung may-ari sa kanila. Tanong ni Teroy. Hindi ibig sabihin ikaw ang ginagabayan. Hindi ko na sila pwedeng utusan. Kung tutusin, mas susundin pa nila ako kaysa sayo. Ikaw kasi, kung ano-ano ang pinapagawa mo sa mga tikbalang, mag-iingat ka. Masamang kaibigan ng mga tikbalang, biglang umiinit ang ulo niyan. Tugon ni Lolo Rogelio. Hindi na nagsalita pa si Teroy. Tumakbo ito at sinundan si Itim. Samantalang ang tinahak na landas ni Theodore, ito yung daan kung saan nakaabang si Noah. Nang makita ni Noah si Theodore, hinarang niya ito sa pag-aakalang tumakas. Inambahan pa niya ng pag-atake. Ngunit nang makita ang tikbalang na nakasunod, natigilan si Noah, kumabig at halos madapa kakatakbo papunta sa palayan. Naku po! Nayawa na! Bahala ka dyan! Wika ni Noah habang tumatakbo. Paglingon niya sa likuran, nakitang nakatitig si Itim. Pagkatingin naman sa itaas ng burol, nakita niyang pababa si Teroy. Tinuro ang baston sa kanya. Linti na bata talaga to, wag naman ako! Naku naman, saan ba ang daanan dito? Ayun, may putik. Magtatago ako gamit ang mutya. Wika ng binata sa sarili. Hanggang sa bigla na lang may dumaing. Pag-angat ng tingin ni Noah, nakita niya sa kalsada ang makapal na alikabok. Pinagmasdan niya. Wala na yung tikbalang, habang si Teroy ay naroon na sa kalsada. Hanggang sa nakita ni Noah na ginugulpi na ng tikbalang si Theodore. Sumisigaw ito ng tulong, ngunit hindi tumigil ang tikbalang hanggang sa nanghina si Theodore. Gumapang lang ito sa gilid ng pilapil. Nakasunod pa rin ang tikbalang at patuloy ito sa pagsipa kay Theodore. Nagdarasal na ng mga sandaling iyon si Noah. Hinihiling niya na wag pumunta sa direksyon niya si Theodore, hanggang sa bigla na lang nawala ang tikbalang. Labis na nataranta si Noah. Panay sipat sa paligid. Baka bigla na lamang itong lumitaw. Kuya Noah, hoy! Ano bang ginagawa mo dyan? Alam ko kung saan ka nagtatago. Natatakot ka, no? Buti nga sa'yo. Wala na, umalis na si Itim. Pinalis ko na, lumabas ka na dyan. Wika ni Teroy na tila inaasar pa si Noah. Hindi naman nagpakampante ang binata. Hindi kagad siya lumapit. Salip maigi niya munang pinagmasdan ng lugar. Nang masiguradong wala na ang tikbalang ay saka pa lamang lumapit si Noah. Ano bang ginagawa mo? Parang ako pa yung gusto mong ipagulpi ah. Hindi na maganda yan. Hindi to laro, Teroy. Ikaw talaga. Galit ka pa ba sa akin? Wika ni Noah.
Sinabi naman ni Teroy. Galit siya kanina pero hindi na ngayon dahil nakaganti na siya kay Noah. Kala mo ha, sabi ko naman sa'yo isusumbong kita kay Itim eh. Pero, tinatakot lang kita. Hindi naman talaga kita sasaktan eh. Gusto ko lang gumante. Parang pinagkakatawaan mo lang ako eh. Tugon ni Teroy. Ay nako, wag mo nang gagawin uli yun ha. Ang sarap mo talaga. Ay, wag mong gawing biro ang tikbalang. Hindi mo alam ang abilidad ng mga yan. Wika ni Noah. Pasensya na, huwag ka na magalit. At least patas na tayo. Maliligo tayo sa dagat, di ba? Tapos ibibili mo ako ng mga damit. Totohanin mo yun, kuya ha. Umaasa ako dun. Tugon ni Teroy. Nang mga sandaling iyon ay nasa tabi nila si Lolo Rogelio. Sumingit ito sa pinag-uusapan. Sinabing hindi pa panahon upang magsaya. Hindi pa tapos ang laban at kailangan pa nilang puksain ang sentro ng sindikato. Ito yung mga parokyanong bumibili ng dugo at ginagawang negosyo. Dagdag pa ng matanda. Hanggat buhay pa ang mga taong ito, magpapatuloy lamang ang karahasan. Hanggat maaari sa madaling panahon, kailangan nila itong mapuksa. Sumang-ayon naman si Noah at sinabing mag-antay lang siya sa hudyat ni Mang Rogelio. Maya-maya pa dumating na si Ikya. Sinabi ng dalaga na naroon na si Lolo Carlos sa bahay ng Chewin. Ligtas doon lalo pat halos lahat ng nakatira sa lugar. Kamag-anak nila at merong karunungan. Ngayon din kikilos tayo. Dadaan ang unang biyahe ng sasakyan mamayang 3:00 ng madaling araw papuntang Dumaguete. Sasakay tayo at bababa sa lugar ng Amlan. Ikya, kasama ka. Pati na rin ikaw, Teroy. Wala tayong aaksayahing oras. Wika ni Lolo Rogelio. Ano po? Sasama ako? Ang baho ko po eh. Wala pa akong suot na damit. Pwede po ba maligo muna ako? Tanong ni Teroy. Hindi! Manahimik ka dyan ha. Wala na tayong panahon para maghanda. Patuloy na gumagala ang mga masasamang tao. Hindi malayong alam na nga ng mga parokyano na napatay natin ang alagad nila. Wika ng matanda. Hindi nakapagsalita si Teroy. Mababaka sa muka ang pagkabanas. Inabot naman sa kanya ni Ikya ang pulang tela at ibinalot sa maliit na katawan ni Teroy. Natatawa na lang ng mga sandaling ito si Noah. Kaso pinipigilan niya lang ang sarili at baka pag-inita naman siya ng bata. Ayoko nga. Anong tingin mo sa akin, Suman? Ipapabalot mo yan sa katawan ko. Para akong baliw niya, Ate Ikya. Wika ni Teroy. Ay sus, tara na. Eto may tuwalya naman ako eh. Isabit mo sa balikat mo para isipin ng mga taong makakakita sa'yo na maliligo ka lang. Oh, ay nako. Nagdadabog pa. Kasalanan mo rin yan eh. Sobrang arte mo kasi. Noah, iligpit mo muna yung mga bangkay. Pagkatapos sumunod ka na lang sa amin sa kalsada. Wika ni Lolo Rogelio. Inantay nilang sumapit ang 3:00 ng madaling araw. Makikita pa rin ang pagkabanas sa muka ng bata. Samantalang si Ikya naman ay siniko ni Noah. Sabay duro ng nguso kay Teroy at pasimpleng tumawa. Nakakatakot yan pag galit pero talagang nakakatawa no. Sobrang bata pa. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari sa kanya. Wika ni Noah. Sumapit na ang madaling araw at pagdaan ng masasakyan. Kagad nang sumakay ang 4. Naipit pa si Teroy sa sobrang dami ng pasahero. Nakatayo lang sila sa gitna at mapapansin ang reklamo ng ilang pasahero na napakabaho. Nakatitig kay Teroy habang nakasimangot ang muka. Tila wala lang ito kay Lolo Rogelio.
Habang si Noah at Ikya iniiwasan na matignan si Teroy, maaaring mapiko ng bata at tawagin pa ang tikbalang sa gitna ng biyahe. Sa kabutihang palad wala namang ginawa si Teroy, pero halata sa bata na nagtitimpi lang at nangingilid ang luha sa mga mata. Hanggang sa makababa na sila sa amlan, wala na silang sinayang na oras. Kagad nagmungkahi ang matanda kay Noah at Teroy na mauna sa lugar. Tinuro niya ang direksyon kung saan at dito kagad nagpulasan ang dalawa. Sumunod naman kagad si Ikya at Lolo Rogelio. Hindi pa rin nawawala ang pagkayamot sa mukha ni Teroy. Pero hindi natatakot si Noah sapagkat alam niyang kay Mang Rogelio ito galit. Sinabihan na lang niya ang bata na huwag tumakbo. Bibilisan nilang tapusin ang laban nang sa ganun makaligo na si Teroy at makapagpahinga. Dagdag pa ni Noah, tutuparin niya ang lahat ng sinumpaan sa paslit. Hindi naman nagsalita si Teroy. Seryoso lang ito hanggang sa napahinto si Noah at kagad na hinarangan si Teroy. Hindi na malaya ng bata ang mabilis na kaganapan kaya tumama ang mukha niya sa bisig ni Noah. Nawalan ito ng balanse at napaupo sa lupa. Rico! Ano ba naman yan, kuya? Wika ni Teroy. Huwag kang maingay. Dumiretso ka. Pakiramdaman mo muna ang lugar. Mukhang nakarating na tayo. Oops, mag-ingat ka sa gilid mo ha. Bangin yan. Tugon ni Noah. Kamunti ka na ako malaglag. Ngayon mo pa sinabi na mag-ingat. Teka kuya, may paparating ah. Doon banda oh. Sa may liblib na lugar. Wika ni Teroy. Nagkatitigan ng dalawa at bigla na lamang nagpulasan. Kumilos na ito. Tumakbo sa magkabilang direksyon. Pinapakiramdaman ni Teroy ang presensyang paparating. Hanggang sa bigla na lang silang nakarinig ng putok ng baril. Nagulat si Teroy nang bumungad sa kanya ang tatlong tao. May hawak na baril ang mga ito at nakatutok sa kanya. Hindi nakagalaw ang bata hanggang sa bigla na lang dumating si Noah. Gamit ang bisa ng mutya ng putik, pinatumba niya ang kalaban ng walang kahirap-hirap. Naging mabilis ang pangyayari. Matapos noon hinanap kagad ng dalawa kung saan nagmula ang mga taong bumungad sa kanila. Nakita ni Noah sa unahan ang malaking tahanan. Malapad ngunit isang palapag lang. Maliwanag dahil napapalibutan ito ng mga poste na may ilaw. Hindi nagdalawang isip si Teroy at Noah. Kagad silang lumapit hanggang sa mapansin na may ilang taong nag-aantay sa bakuran. Hindi armado ang mga ito. Sa halip, mahahalata na may karunungan dahil sa mga kakaibang gamit na suot. Ramdam din ni Noah at Teroy ang malalakas na karga. Dalawang matandang lalaki at isang babae na mangkukulam dahil sa itsura. Kaya mo na yan, Teroy. Hindi mo na kailangan tawagin pa yung tikbalang. Wika ni Noah. Alam ko na yung taktika mo, kuya. Takot ka lang talaga sa tikbalang eh. Teka, sandali, kuya! Uy! Wika ni Teroy. Bigla na lang kumabig si Noah sa kaliwa. Tumakbo palayo sa kanya. Nakita ng bata na papunta ito sa beranda ng tahanan. Samantalang hindi naman gumagalaw ang tatlong tao sa harapan. Sana naman, walang aswang sa kanila. Dahil kung hindi, mapipilitan akong tawagin yung tatlong kabayo. Wika ni Teroy sa sarili. Paglapit ng bata, bigla na lang siyang sinunggaba ng isa. Ngunit napaghandaan ito ni Teroy. Nakailag ang bata hanggang sa nakita niyang nagkukumpas ng kamay yung babae. Alam ni Teroy, magbabato ito ng tigalpo, kaya inuna niya yung babae. Mabilis na sinunggaba ng bata, ngunit binangga naman siya ng isa pa.
Dito nagalit si Teroy at sa hindi malamang dahilan, nagpakita ang imahe ng 3 tikbalang sa mga kalaban. Nagulat na lang si Teroy dahil biglang nagtakbuhan ang mga ito. Sinabihan pa niyang duwag ang 3. Hinabol ito ni Teroy. Naabutan niya yung 2 matanda. Walang humpay niyang pinagpapalo hanggang sa manghinan. Samantalang si Noah naman, pagkapasok niya ng tahanan, bumungad sa kanya ang 2 tao. Nagulat ang mga ito sa biglaang pagdating ni Noah. Bubunot pa sana ng baril yung isa, ngunit inunahan na ito ni Noah. Akala niya may karunungan, kaya sinagad niya ang karga. Nagulat na lang ang binata sa pinsalang dulot ng pag-atake. Isang suntok pa lang natumba kaagad ang kalaban at tila kalabasang basag ang muka. Yung isa naman, tatakbo pa sana ngunit kagad itong dinakma ni Noah. Inipit ang leeg hanggang sa mabale at kagad bawian ang buhay. Matapos nun, ginalugad ng binata ang buong tahanan sa pag-aakalang naroon pa ang iba. Nakita niya sa bandang kusina ang bote-botelya ng dugo. Dito napagtanto ni Noah na tama nga ang lugar na pinuntahan. Ang 2 taong sumalubong sa kanya pagpasok ng bahay, maaring ito na ang magkapatid na parokyano. Nilisa naman kagad ni Noah ang tahanan. Pagkalabas niya sa bulwagan, nakita niya si Teroy na patuloy sa pagpalo sa nakatumbang puno. Inawat niya ang bata at sinabing umalis na sila sa lugar. Samantalang ng mga sandaling iyon, saktong kakarating lang nila Lolo Rogelio. Matapos sabihin ni Noah na napatay niya na ang magkapatid, kinumpirma muna ito ng matanda. Pinasok niya ang tahanan at doon napag-alaman na sila nga ang sinasabi ni Teodora, sapagkat nakita niyang may budla ito sa batok na kulay itim na alakdan. Kaagad na lumabas ang matanda at sinabing umalis na sila sa lugar. Naging mabilis ang pangyayari at sa mga puntong ito, sobrang luwag ng pakiramdam ni Noah, maging si Lolo Rogelio at Ikya. Ngunit hindi pa rin nagsasalita si Teroy. Tila nayayamot pa rin at panay singhot sa katawan. Ang sabi pa ng bata, maliligo kagad siya pag-uwi at matutulog. Inaantok na talaga siya at ramdam niya ang pagod sa katawan. Ganyan talaga kapag panatag na ang may tangan, apo. Bababa na ang karga sa katawan at doon lang makakaramdam ng sobrang pagod. Hayaan mo, makakapagpahinga ka. Ay, sa wakas natapos na. Maraming salamat sa inyo ni Noah at Ikya. Umuwi na tayo. Wika ni Lolo Rogelio. Hanggang sa makauwi na sila ngunit mataas na ang araw. Habang si Lolo Rogelio at Teroy hindi na dumiretso sa bahay nila Noah, bumalik na sila sa sariling tahanan. Nagbili na lang ang matanda na bibisita siya sa susunod na araw. Hindi naman pinagalitan si Teroy ng mga sandaling makauwi sa bahay. Bago pa sila umalis, lingid sa kaalaman ng bata, naipaliwanag na ni Lolo Rogelio ang lahat. Hindi alam ng mga magulang ng paslit kung ano ang mga ginawa nila. Lumipas ang ilang araw. Hindi pa natapos ang legasiya ni Lolo Rogelio. Naipasa niya ang gamit kay Teroy at ito ang nagpatuloy sa lahat. Palaging magkasama si Noah at Teroy. Kahit sobrang sakit na ng ulo ni Noah sa bata, tiniis na lamang niya. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy sa pagiging pilyo si Teroy. Kung ano-ano ang ginagawa na palaging kinakatakot ni Ikya at Noah. Lumipas pa ang ilang mga panahon. Umabot ng ilang taon. Naging biyasa na si Teroy. Sobrang galing nito sa mga kaalaman. Kasundo niya na din ang 3 gabay. Habang tumatagal mas lumalawak ang isipan ni Teroy. Ngunit hindi nawawala ang pagkapilyo.
Walang pinagkaiba sa ugali ni Lolo Rogelio na laging sakit sa ulo. Magpasaganon pa man, hindi nagpapakampante ang lahat. Natapos man ang pinakaproblema sa lugar. Alam nila sa kanilang sarili na darating ang mga pagkakataon na muling manggagambala ang mga nilalang. Sa bawat pagdating ng mga nilalang at elemento, siguradong mas malakas ang puwersang dala. Pero para kay Tiroy, patuloy siyang mag-aaral, patuloy na magpapalakas upang anumang trahedya ang dumating sa buhay, hinding-hindi niya ito aatrasan, lalo na kung buhay ng mga tao ang nakasalalay. Hindi magdadalawang isip si Tiroy na ibuwis ang sariling buhay sa kapakanan ng ibang tao. Ang Ninuno. Ang Ninuno.